Sabi ni Sam, paano po pag nag-positive si BBM sa mandatory drug test? Then he will be subjected to some kind of due process. Hindi po siya, he's immune from suit. So hindi po siya pwede masubject to any criminal or administrative proceedings that could lead to his removal. So it could be a ground for impeachment. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Atty. Trixie Angeles. Hindi na nga napigilan pang magsalita ni Atty. Trixie Angeles dito sa mga trolls ni Kuting na kung saan tila'y iniiba ang direksyon ng usapin patungkol sa hair follicle test na dapat ang kanilang amo na bangag di umano ang kailangang magpates at hindi ang mga vloggers. Paano ba naman kasi mga kababayan pati itong mga vlogger tulad ni Atty. Trixie hinahamon na magpates na parang ang sinasabi ang mga nagiging kritiko ang kailangang magpates at hindi ang mga bangag. Naku naman po, iba talaga ang utak ng mga bayarang trolls. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, hinamon nga ni Atty. Harry Roque itong si VP Sara na mag-lead by example at magpa-hair follicle test silang magkakapatid na mga Duterte at itong si Tatay Digong na parang may pinapatamaan na kung gagawin ng mga Duterte ito dapat sumunod magpates itong mga Marcos Romualdez. Magaling sa magaling kung ganoon dahil mahiya naman siguro ang presidenteng bangag kung hindi gagawin yun At isa na nga sa highlight din sa ating mga balita ngayon mga kababayan itong pagiging numero unong choice ng taong bayan sa pagka-presidente si VP Sara Duterte na kahit pinupolitika at sinisiraan na siya ng kalabang kampo siya pa rin ang nangunguna sapagkat alam ng taong bayan na ang mga Duterte lamang ang may puso sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ang malakas ngayon na paghihikayat ay of course para doon sa ating vice-presidente. Sa totoo lang, ang suspetsya ko nanggaling yung panawagan na magpa-drug test si VP Inday dahil mayroon ding mga masasamang chismis na nagsasabing si former president, yung mga anak, and so on, sila daw po ay gumagamit. Well, to set all of that aside, bakit hindi na lang natin hikayatin lahat ng government officials and government employees, elected or appointed? Bakit? Kasi maliwanag ang public interest dito. 'Di ba? Ang mga kawani ng gobyerno at ang mga opisyales ay nasa posisyon, many of them nasa posisyon na gumawa ng mga desisyon na makakaapekto sa mga mamamayan. Bukod pa dito, makakaapekto din sa maayos na pagpapatakbo ng gobyerno ang kalusugan ng bawat kawani nito. So, lumalawak ang panawagan na ito. Mas nakakatuwa nga kasi ang tingin ko willing naman po ang karamihan ng mga kawani ng gobyerno to subject themselves to mandatory drug testing. Ang iba po kasing mga local governments ay nag-umpisa na noon pa. Noong pong mayora si VP Inday, siya po ang nagpasimuno ng mandatory drug testing na ito. Inamyendahan po yung order niya noong naging mayor si City Mayor Baste Duterte. Parang dinagdagan niya ng drug testing parang twice a year. Minasama pa nga noong may mga nag-test positive dun sa drug test, forgetting na ang nag-utos ng mandatory drug testing sa City Hall or sa mga kawani ng local government ng Davao City ay mismo yung mayor ngayon at yung mayora noon. So, yun talaga yung purpose is to find out kung mismong mga kawani ng local government ay, ay nalululong o gumagamit ng bawal na gamot. Okay. So bago natin ipagpatuloy, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. At para dun sa mga nasa TikTok, maraming salamat po kay Ronald Gilanor, kay Ma'am Maria, maraming salamat po. Ayan, marami pang iba. Maraming salamat po rin sa lahat ng nandito ngayon sa iba't ibang mga apps natin. Para dun sa mga nasa TikTok, mayroon tayong goals. Paki-check na lang po dun sa ibabaw sa gift goals.
Maraming salamat din para sa lahat ng nagla-like, share, follow at subscribe na. Alright, let's tackle yung mga frequently asked questions. Nung nagsumiti po ng panukalang batas si Congressman Paulo Duterte, naghikayat siya na magkaroon nga ng batas para dito sa mandatory drug testing. Twice a year, random, Dito pa lang mga kababayan, makikita mo na kung gaano ka-integridad no, itong mga Duterte sa kanilang mga posisyon sa politika na wala talagang tinatagong baho, lalo na pagdating sa usapin ng pinagbabawal na gamot. Pero ngayon mga kababayan, nakikita natin kung gaano kabangag ang administrasyon ngayon at hindi magawang magpa-drug test o dala ng takot na mabunyag ang kanilang mga sikreto. and random. Diba? Tapos hair follicle. Nakakatawa kasi nag-press conference ang ilang mga young guns daw ng Kongreso at pare-pareho sila ng sinasabi. Siguro nagkukopyahan lang. Ang sabi nila ay, pero tandaan nyo ha, mayroon pong desisyon ang Korte Suprema na unconstitutional daw. Ganyan. Hindi nila specify. Ang desisyon ng Korte Suprema noong 2008 ay diniklarang unconstitutional ang mandatory drug testing bilang isa sa mga kailangan isumite ng mga kandidato for elections. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng dagdagan ang requirements na nakasaad sa saligang batas kung ano para maging kandidato sa ating mga eleksyon. For anything else, kailangan lang ng batas. At saka the usual things, standards, and so on. So, diba? Saan na naman ang aking? Oh, well. So, yun. May mga kahit dito sa online, nakikita po natin sa mga comments. Sa comment section namin, merong nagsasabi, katulad nitong si Bong Escamilla, unconstitutional nga tanong nyo kay Kong. Unconstitutional nga kapag kandidato. Pero obviously, hindi nila binasa yung panukala na sinumite ni Congressman Paulo Duterte na nakalagay doon na kapag para sa mga kandidato, voluntary ang drug testing. For everybody else, mandatory. Okay. So, meron talagang nagpakalat ng fake news out of ignorance na rin. Tila magsa-cite sila ng Supreme Court ruling pero hindi nila binasa. So ngayon, meron pa. May mga nagsasabi naman, yung mga vloggers dapat daw magpa-drug test. Ako, wala akong problema. Ang haba ng buhok ko, kahit kailan pwede niyo ako ipa-drug test. The longer the hair, the more information, the longer the period na makikita. However, ang tanong, ano ang public interest para ang mga vloggers ay bigyan ng mandatory drug testing? Wala nga pong board exam para maging vlogger. Wala nga ang requirement para maging journalist. Ito po ay please don't miscite the rule. Kinikwento ko na nga kanina, Bok Lagaya, na ang mga mahistrado, mga hurado, at mga empleyado. So it's not just the Supreme Court, it's the judiciary po. Okay, so next. Bakit nire-require nitong mga trolls, yung mga opposition o yung mga kinakabahan para na magpa-mandatory drug test for all government officials, na binabaling nila yung atensyon dun sa mga vloggers. Gusto nila drug testing din daw, mandatory drug testing for vloggers. Pero wala nga to yung board exam para maging Ito talagang mga trolls na to, wala sa matinong pag-iisip, no? Talagang ipapasa or iiba ang sitwasyon nang hindi mapokus sa kanilang amo ang mandatory drug testing. Na dapat nga ang presidente ninyo ang magpatest eh. Bakit? Sino ba ang sira na ang imahe at integridad? Hindi ba ang amo niyong bangag? vlogger. Wala nga pong exam. Wala nga po para sa mga journalists. Ito ay dahil under the freedom of speech sa a provision sa ating Bill of Rights, wala pong pwede, no law shall be passed abridging the freedom of speech. So ang public interest dito ay to protect, 'di ba, yung publiko kung ang mga kawani ng gobyerno make bad decisions, might
indulge or might commit corrupt activities or might not be able to do their job efficiently, well, or to the extent that the public needs, to the extent that the public is serviced. Okay? Kailangan kasi maganda ang serbisyo sa publiko. Kapag ang mga kawani ng gobyerno ay gumagamit, then natural, matataas ang absenteeism. They will be making bad decisions. Malaki ang possibility ng pagnanakaw dahil alam natin kapag nalulung na sa droga, posible pong mangyari yung mga ganyan. Okay? So, mayroon pa po ba kayong nakita ng mga instances na sinasabi na dapat ganito, dapat ganyan? Talakayin po natin dito. We'll check your comments. Hi kay Ma'am Melinda. Thank you, Miss Pai Libre. Or it could also be a ground for the citizens, for the people, na ipetition nila ang Korte Suprema na ipilit ang gabinete i-disclose ang tunay na state of health ng ating Pangulo dahil maaaring i-equate natin yung transparency requirement for serious illnesses for the possibility of drug addiction or drug abuse. Digong Dilauses, kapag si PRD, nung siya ang presidente, sabi ni Attorney Roque na ito, tama, kailangan asagutin natin yan. Na kay PRD ang pagdedesisyon kung gusto niya magpa-drug test. Pero kay PBBM, dapat kapag gusto ng DDS, susundin ni PBBM. Wala po kaming sinasabi na ganyan. With PRD, ang allegation is supposedly the use of fentanyl, which is a regulated drug. But it is legal upon a doctor's prescription or recommendation. So, mayroon ditong indication of health concerns. Pero, wala pong nagpetisyon para magpa-testing or for the disclosure of the use of a regulated substance. Okay? Or the illness that brought it about. Si former President Duterte was quite open about his back pain dahil daw nahulog siya at isa sa prescribe sa kanya ay fentanyl, which means he was open and according to the in accordance with the transparency requirement of the Constitution. Okay, next. Pagdating kay President Bongbong Marcos, ang allegation dito is for the illegal use of regulated or illicit drugs. Malaki po yung difference ha. Yung isa, clear na health concern and it goes into transparency. Tapos, he was also open about its use. Si PBBM, wala po siyang sinasabi. He is clearly avoiding the issue. And the issue here is the use of illicit substances. Okay? Hindi po ito matter na kailangan kaming sundin because even in the Duterte administration, we still have the same set of tools. We both have recourse to the Supreme Court. We both have presidents where we are questioning their state of health. So ang tanong itong kay Digong Dilaw, ano po ang ginawa ninyo para hikayatin na magkaroon ng drug test si President Duterte noon? Kayo ba ay pumunta sa Korte Suprema? Kayo po ba ay nagpulong-pulong para hikayatin na nagkaroon ng drug testing? Kung hindi nyo po ginawa itong mga paraan na ginagamit ngayon kay PBBM, wala po kayong say dito. That's number 1. Number 2, it doesn't matter what happened to Duterte before because the president now is BBM. At the people now are asking for transparency in whether or not he uses illicit substances or has used illicit substances. Pwedeng hikayatin yung disclosure ng kanyang state of health. And in addition to that, should there be a showing that the drug use happens inside the halls of Malacanang or continues and is in fact progressing, then he can be subject to an impeachment procedure. No amount of trying to discredit